Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, mainit na naman ang issue. Naku po, patay kang bata ka. Romualdez, tumakas na. Nako, yari ka. Gago. Ayun naman, makatakas naman kayo. Banat Bayat, kung makasabi ka naman ng tumakas, akala mo naman talagang ano. Hindi, alam mo, ladies and gentlemen, yan ang sinasabi nung iba eh. Kasi ngayon, umuugong yung balita, baka nga sa pag-upload ko nito, sa umaga, alas 7 na umaga, everyday yun. Baka si Speaker Romualdez ay hindi na speaker. Pero gayon pa man, marami nagsasabi, bakit ganun? Tila iiwasan niya, tatakasan niya. Kayo naman, makatakas naman. Nung hiningi ninyo mag-resign, nag-resign. Nung nag-resign naman, hindi naman tumakas. Nagbakasyon lang sa ibang bansa. Oy, walang ganon. Gago! Hindi, walang ganon. Wala. Hindi, alam mo, ladies and gentlemen, nakakairita kasi sa mga balibalita, yung on-live pa. Hindi na lang kasi sabihin na umalis na, nag-resign na, ganon. On-live pa. Pambira naman. Aalis o hindi? Malay mo, nagsama na sila ni Saldi ko. Gago! Kumukuya-kuya ko sila sa Miami Beach. Kami na, nagkakagulo sila doon. Walang ganon, Banat Bay. Hindi, alam mo, malay mo, nandyan lang sa Switzerland, ganon, nandun lang sa mga bansang pinupuntahan ng mga mayayaman. Relax lang kayo naman. Masama bang gastusin yung kinita? Hindi, kinita sa pagtatrabaho. Kayo naman, oh. Gago! Hindi naman masama yun, Siyempre, pinaghirapan nila yun, Mantakin mo, paghirapan mo, sabihin mo na aayusin mo ang bansa, magiging transparent. Ikaw, naging transparent, nawala bigla. Hindi ganon! Oy! Gago! Hindi, ngayon kasi, ladies and gentlemen, umuugong na nga. Ang gulo-gulo nga, sabi on leave, sabi wala na, nag-resign, ganito. Kasi ganun din yun eh. Kaya siguro sinabi mo ng on leave. Baka ngayon baka ito lang nasa isip ko. Baka sinabing on leave kasi nga, gabi na nang in-announce kagabi, di ba? So, ibig sabihin, wala namang plenary, walang walang gathering sa kamara para i-declare na vacant yung seat. Baka ngayon, araw na ito, hindi natin alam. Depende, baka mamaya-maya. Pero gayon pa man, ladies and gentlemen, na importante dito, sana panagutin. Kung may kasalanan, harapin at panagutin. Huwag yung tatakbo. Naku po. Hindi, di ba? Hindi, kasi sa bagay, kung ikaw naman ang richest person in the Congress, naturalmente, hindi kasi napanood ko yan na di umano daw ay si Romualdez ang pinakamayamang kongresista, isa sa pinakamayaman, hindi pala isa sa pinakamayamang kongresista sa Kamara. Kung gano'n ka ba namang kayaman, kahit maglaho ka na ng sa Pilipinas, wala nang issue diyan, di ba? Wala nang hahabol sa iyo. Pero gayon pa man, hindi natin alam kung talagang nawala na po siya o talagang nagpahinga lang o baka naman pinapahupa lang yung mga kaganapan sa Pilipinas tapos babalik din, di ba? O baka naman tuta niya yung papalit na speaker, hindi natin alam, di ba? Malay mo, utusan lang niya yung speaker doon. Unless si Soto pumalit doon. Di ba? Pag si Soto pumalit doon, gago! Siya daw ang tuta. Hindi, speaking of that speaking of tuta, kayo ho ba papayag kayo? Kayong mga congressman, papayag ba kayo na sinabihan kayo ng isang Senate President at sinabing tuta daw yung inyong speaker? Ako hindi ako papayag nun. Hindi ako papayag nun. Kung ako congressman, hindi, totoo. Ako congressman, hindi ako papayag nun. Bakit mo sasabihan yung speaker ko na tuta? Kung ako talaga yung congressman na yun, patatahulin ko si Romualdez, di ba? Bakit? Para malaman natin kung tuta na ba siya o malaking aso na. Tumahol ka nga! Gago! Pag tumahol siya na,
Di tuta nga. Pero pag tumawal siya ng grrrr, daming grrrr, ganyan. Ibig sabihin, totoong hindi siya tuta. Aso lang. Pero, gayon pa man, ladies and gentlemen, sana kayo mga congressman, kung talagang may bayag kayo, sige nga, labanan nyo nga si Soto. Magrambulan nga kayo. Debate nyo nga siya, debate nyo nga. Hindi kasi pagka ganyan, wala. Ibig sabihin, wala pala kayo. Di ba? Kasi bantakin mo, sabihan kayo na tuta lang daw yung speaker. Tuta lang daw niya. Hindi ko papayag nun. Tuta siya ng isang TV host. Gago! Alam mo, dapat nanalo si Willie Rebillame na senador. Yeah? Hindi, talaga. Dapat nanalo si Willie Rebillame senador para at least dalawa silang maglalaban doon. Kung sino mas magaling na na TV host. Diba? Gago! Hindi, alam mo, at least si Willie Rebillame, prangka siya. Pag nagsalita, hindi yung mayabang na nagmamagaling. Hindi ganun yun eh. Yun ang kinagustuhan ko dito kay Willie. At least sinabi niya ano ba gagawin mo, ano bang plano mo? Hindi, tsaka na yan. Basta tayo, tutulong tayo, ganyan. Hindi yung katulad ni Soto na nagmamagaling, kala mo alam lang lahat ang batas, pero pag tiningnan mo naman, pag sinuplak naman ni Cayetano, wala. Olat. Ay, sabi nga ni Marcoleta pa sana binasa nyo rin yung batas. Gago! Hindi, ako mas gusto ko na yung yung marunong umamin na hindi niya alam, pag-aaralan pa, sabi, matututunan din niya na importante, tamang puso. Mas okay na sa akin yun. Kesa naman yung nagmamagaling, wala namang alam. Hindi pa nagbabasa. Kasi mas mahirap turuan na nagmamagaling kesa sa taong mahina ang at aminadong kailangan niya matuto. Mas mahirap yung nagmamagaling. Di ba? Totoo. Ito, pakinggan nga natin tong balita na to tungkol kay Romualdez. Lalong umuugong ang balibalitang papalitan na bilang speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Nako! Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Nako! Marian, may katotohanan ba itong mga balibalitang ito? Sige nga. Yes, Jiggy, ilang araw nang kumakalat itong usap-usapang papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Wala pang nagkukumpirma nga kung totoo yan, pero ayon sa ilang source ng News 5 nagtungo raw itong si Romualdez sa Malacanang para umano makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon nga doon sa ating mga source, kabilang daw sa posibleng options ni Romualdez ay manatili sa pwesto, mag-leave of absence o mag-resign. Wala pang detalye tungkol nga doon sa sinasabing pulong sa palasyo. Wala ring kumpirmasyon mula kay Romualdez at Malacanang. Jiggy. At Marian, doon sa source mo, nabanggit ba niya kung bakit kailangan pang konsultahin ni Romualdez si PBBM gayong may separation of powers naman sila? Jiggy, hindi nga malinaw kung ano ba talaga mismo yung pakay ni Romualdez sa pagpunta niya sa palasyo. Pero malinaw naman din na may separation of powers yung ehekutibo at lehislatibo. May paliwanag naman si Navota City Representative Toby Chanco kung bakit kailangang konsultahin si Pangulong Marcos tungkol sa liderato ng Kamara. Pakinggan natin ito. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. The most important vote is not inside the House of Representatives. Yan. Di ba? Hindi kasi yan ang itong mga media na to nagmamangmangan pa, napaka-obvious naman Totoo naman, napaka-obvious naman, ladies and gentlemen, na itong speaker, even the Senate President, kontrolado yan ng Presidente. Pag sinabi ng Presidenteng tabi na, ako na, ganun, ibig sabihin, papalitan ka na. Alam naman natin yan, di ba? Sinasabi pa nga, tinatanong pa nga dati kay Tiangco, sabi sa kanya, wala pa bang tawag? Wala pa bang tawag dyan? Inaalam kung talagang, kasi dati gusto na daw palitan yan, kaya lang, nag-aantay ng tawag mula sa Presidente. Walang tawag. Ibig sabihin, wala pong queue to replace the speaker. So that's really given na po yan. Na the important thing is not really yung boto ng mga congressman, hindi. Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba?
So, yun ang, yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. At Marian, sino daw ang pinakamatunog base sa naririnig mo dyan sa kamera na pwedeng pumalit kay Romualdez? Jiggy, ay nga dun sa ilang source, kabilang dun sa mga matunog na maaring pumalit kay Romualdez kung sakali ay si Isabela 6th District Representative at House Deputy Speaker Faustino Bojib D. Kapartido ni D si Pangulong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas. Lumulutang din yung pangalan ni na House Deputy Speaker Ronaldo Puno at Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na pareho pong taga-National Unity Party. Ayaw nyo yung mga epal sa Quadcom? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Sayang naman yung effort nila, yung si Bicote, yung pa-social magsalita, yung ganyan magsalita. Alam mo, maganda dyan si Abante. Gago! Para magkaroon naman tayo ng isang speaker, na kauna-unahang speaker na hindi nanalo. Gago! Hindi, di ba ho? Maganda yun. No? Ang kauna-unahang speaker ng Kamara ang hindi nanalong si Pastor Abante, di ba? Gago! Bakit hindi na lang ganun? Hindi, ito'y suggestion lang naman po. Kasi para naman na magkaroon ng pagbabago sa Kamara, di ba? Oh. Diba? O kaya yung mga yung mga kaibigan ng mga NPA para magkaroon ng unang speaker, kauna-unahang speaker na terorista. Ganon. Gago! Kasama nga rin sa umunay matunog na magiging speaker ay si House Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez. Wala naman sa lakas CMD. Ayan pala, si J.J. Suarez. Yan. Kasi yan pag ako nagsalita, at least kung speaker ako, maganda ang boses ko. Ganun yung magsalita, medyo syala. Pang-nepo, ganun. Yan, di ba? Pang-nepo yung niyan salita niyan Si Suarez kaya may nepo baby kaya yan? Hindi, ako nagtatanong lang, wala ko alam. Hindi ako nagchichismis dito Wala akong alam kung tinatanong ko lang kung meron siyang nepo baby. Kasi yung tipo niya yung mga congressman na parang may mga nepo baby. Ano kaya sa tingin niyo? Nagtatanong lang po ako wala akong sinasabi, hindi ko siya inaakusahan. Nakapartido ni Romualdez. Jiggy. At meron ka bang napapansin na kakaiba sa sesyon ng Kamara kanina? Jiggy, napansin natin kanina nga na nag-resume tapos biglang nag-suspend yung sesyon kanina. Pagbalik, mabilis din itong natapos. Hindi nga umabot do sa 20 minutes yung sesyon at bukas raw sila babalik 3:00 ng hapon. Yun, kaya pala nagkabigla-biglaan. Biglang isinara. Ay, alam na natin yan. Ako, hula ko kasi tulad ngayon, dinidiscuss ko ito ngayong madaling araw. Tapos bukas, mamayang umaga yan, sigurado yung palitan na yan. Pero ako, wag tayo maging kampante kasi baka mamaya, lang ito, chika-chika minute lang. Baka mamaya, para sabihin lang na makapagpalit, maligtas ang, kasi nangyari ganyan, di ba, kay Zaldico. Akala nila tumigil kay Zaldico hanggang inabot si speaker. Ngayon, ladies and gentlemen, I don't think walang alam si Marcos dito. Sabi ko sa inyo, sila yung huling di ba, yung tinuturo ko nga yung kilagi ko nga kinikwento dito, yung pag gumegera yung mga unang panahon, di ba, yung pinaka-general lang niya. To protect yung nasa gitnang hari. Sa tingin ko talaga si Marcos ang meron ditong merong kinalaman dito na dapat talagang managot din sa taong bayan. Malay nyo. Ako sa akin dapat kasi nabibuisit nga ako dun sa dun sa yung sa rally na sinasabing dapat walang BBM resign. Abay, tarantado pala kayo Hindi, may mga may mga ganun na nagsasabing wag BBM resign sa rally sa 21. Si Raulo ba kayo? Hindi, akala ko ba anti-corruption kayo? Tapos walang BBM resign.
Ito rin yung mga same people before na nanawagan na wag umupo si Marcos dahil sa kesyo magnanakaw daw ang pamilyang Marcos, kesyo meron daw ill-gotten wealth. Tapos ngayon sasabihin nyo wag magdala ng placard na anti-Marcos. Ano nangyari sa inyo? Kaya nga tinatanong ako nung iba kung magiging matagumpay ba daw yung rally. Depende. Akin kung hahayaan natin na manguna itong mga gago na to, manguna itong mga nagsasabing wag mag-anti-Marcos, wala mangyayari sa Pilipinas. Ay, nababalik lang. Sa tingin nyo? Sabihin na natin, burado lahat. Tanggal lahat ng mga congressman, tanggal lahat ng mga senador. Pag hindi nyo pinalitan si Marcos, hindi ko sinasabing palitan nyo Hindi ko sinasabi. Ang akin lang, ang gobyerno natin, ganito na to, hanggang matapos. Kung gusto nyo talaga ng pagbabago, top to bottom. Hindi pa pwedeng pili lang yung papalitan. Kalokohan yun. Di ba? Hindi pa pwedeng kailangan total renovation. Hindi pa pwedeng, kasi halimbawa isang bulok na restaurant, di ba? Kahit anong ilang beses i-renovate yan, kung same ang may-ari, same ang mga, sabi mo na, kahit palitan yung mga cook, palitan yung mga waiter, kung same yung may-ari, yung ugali ng may-ari, siya pa rin na mag-hire, siya pa rin na maglalagay ng tao, siya pa rin lahat na magdidesisyon, siya nga yung kupal. Di wala din. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kung gusto niyo ng pagbabago, again, hindi ko ina-advocate dito na palitan si Marcos ng marahas. Ako always for peace and lawful. So ang akin lamang po, hindi yan tunay na pagbabago hanggang naandyan si Marcos. Kailangan if you want real change the entire government. Alam nyo ba kung bakit ayaw nila maalis si Marcos? Aside from baka iba nakatanggap? Alam nyo kung ano? Panoorin nyo muna to. Bagyang nagkatensyon sa press con para sa trillion peso march sa Luneta at EDSA sa September 21. Dahil yan sa isang placard na kontra sa Pangulo. Kung paano yan nauwi sa gulo sa pagtutok ni Oscar Oida. Sobra na! Ikulong na! Walang ibang agenda ang trillion peso march sa September 21 kundi ang pagkontra sa korupsyon. Yan ang idiniin ng mga organizer ng kilos protesta na pinangunahan ng mga grupong siklab, Church Leaders Council for National Transformation, Tindig Pilipinas, Akbayan Party, Kalipunan at Nagkaisa Labor Coalition. Let's wear white as a symbol of unity and hope. Sama-sama nating ipakita na hindi kailanman katanggap-tanggap ang korupsyon. Batid daw nilang sasali ang iba't ibang grupo sa pagtitipon, pero dapat daw matiyak na nagkakaisa sila ng layunin. Hindi na sa loob ng agenda namin na pauwi ng dating Pangulong Duterte, hindi rin kasama sa loob na panagutin si Mr. Marcos. Halatang anti-Duterte ito no? Gago! Sabi nga, alam mo yung post na how to say I'm anti-Duterte without saying it. Ito yun. Basta bawal daw ang Alam mo, bakit ba? Ano ba pakialam mo? Sorry Para kang si Abante. Nagtatago sa damit na pastor. Si Abante, ito naman nagtatago sa damit ng pare. Ano bang pakialam mo kung sakasakaling yung mga tao subigaw ng ganun? Kalayaan nila yun Sabi nga ng konstitusyon, kalayaan nila yun. Tapos pakikialaman mo. Kung gusto sumigaw ng tao ng anti-Marcos, ayaw na nila. Alam ko na kung bakit. Yung iba, sabi nila, baka daw nabayaran lang niya ni Marcos para diversion. Sabi nung iba yun hindi ako nagsabi nun. Sabi nung iba, diversion lang yan para kunwari rally, di ba? Tapos may statement pa si Marcos na kung ako yun, magra-rally din ako. May pag ganun. Para kunwari, labas sa problema si Marcos. Parang ganito to
Parang ganito yung pinalalabas nitong grupo na ito. Na galit din kami kay hindi kami anti-Marcos, galit lang kami sa korupsyon. So parang anong nangyayari? Nilalayo nyo sa korupsyon si Marcos. Di ba? Gago! Halatang-halata kayo. Halatang-halata kayo. Hindi pwedeng basta-basta nyo lang sabihin na, hindi, wala. Kasi, alam mo, yan ang packaging ni Marcos ngayon eh. Yan ang PR niya ngayon eh. Oo, yan ang PR niya ngayon. Yan ang pinalalabas niya ngayong PR na ako ay anti-corruption din. Hello, anti-corruption? Nakalimutan niyo yung kaso niyo? Nakalimutan niyo yung mga court decision tungkol sa ginawa ng pamilya niyo? Oh, hindi po ako nagsabi niyan. May court decision diyan. Yung sa mga ill-gotten wealth. 'Di ba pinasosoli nga sa inyo? Oh, nakalimutan niyo? Oh, ako hindi ko nakalimutan. Kayo ba kayo mga netizen na nanonood dito nakakalimot na? Baka nakalimutan niyo na. You understand what I mean? Kalokohan po yun kung sasabihin natin na hindi pwedeng isama sa rally ang anti-Marcos. Again, alam ko kung bakit. Kung anong dahilan kung bakit. Because they just hate the Dutertes. Yun po ang pinakadahilan lamang po nun. Ayaw nila ang mga Duterte. Kaya ayaw nilang pababain si Marcos. I mean, kung gusto mo talaga ng pagbabago sa bansa na to, entire government must be changed. The system must be changed. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito madadaan sa isang ganun lang magbabago. Even if you change the leader, the entire system should be changed. The system itself, it's a corrupt system. The mere fact na ang mga Duterte pumasok, na bago, in a span of 6 years, nabawasan ng korupsyon. Oo, hindi perfecto, hindi zero corruption, nabawasan. Di ba? Bakit? How can you eradicate entirely yung corruption if the system itself is a corrupt system? Halimbawa, sino magdidesisyon patungkol sa mga budget? Hawak pa rin ng kamera. Same bullshit, may iba lang ang tao. Diba? Paano ko yung tao na yun is mabuti ngayon for 3 years. Tapos after 3 years, mapapalitan na naman ng bagong speaker na hindi maayos. Same shit. Diba? Same thing pala, same shit. Same shit. Diba? So same lang din yun. Kaya entire system, kaya tama yung talaga ako, agree talaga ako dun sa idea ng federalism eh. Yung mga hati-hatiin na ang Pilipinas by region, tapos yung region na yun na magbibigay sa national government. Para yung region na yun hindi nakadepende sa isa speaker o kaya sa Senate President o kaya sa presidente. 'Di ba? Magkakaroon ng kanya-kanyang pag-unlad sa city. Mapapahiya ngayon yung city na hindi umuunlad, at next time yung mga taga doon would vote for the right local government, di ba? Ganoon lang naman kasimple yan eh. So sana lang sa akin, entire thing. Huwag niyong hayaan niyo ang mga Pilipino, ang taong bayan na magsabi, hindi yung ayan ka na, dinidiktahan niyo na naman eh. Alam niyo kung bakit? Kasi anti-Duterte lang kayo. Halatang-halata naman eh. Gago! Dati, galit na galit kayo kay Marcos. Ngayon, ayaw nyo siyang pababain. I mean, kalukuhan eh, kalukuhan. Ay, hypocrisy yan, Pader. Patasikin si Mr. Marcos, hindi po. At saka hindi din po ito ina-organisa para pabagsakin ng current administration. Absolutely no. Pero kalagitnaan ng presscon kanina, bahagyang nagkatensyon nang ang mga kabataang may mga placards sa kontra BBM kinumpronta ng isang ginang. Kaya gano'n ang reaksyon ko na may tinadala silang placard na pinagre-resign si BBM. Hindi tayo gano'n. Hindi gano'n yung presscon na to. Gusto nilang i-ano dun sa issue ng organisasyon na yon kung sino man yun sila. Ang mga tinaas pong panawagan ng mga kabataan sa likod ay panawagan, legitimate
ultimo ng mga kabataan, no, yun po ay pagpapanagot sa mga korap, sa mga tiwaling politiko, no, starting from the top hanggang sa pinakababa ng mga sangkot at kurakot ay dapat managot. Sa kabila nito, maayos namang ipagpatuloy ang presscon. Sa linggo, magsasagawa ng kilos protesta sa Luneta alas 9 ng umaga at susundan ang pagtitipon sa EDSA People Power Monument ng alas 2 ng hapon. Nang tanungin kung bakit kailangan pa ng dalawang magkahiwalay na pagtitipon sa iisang araw. Ay umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro Manila kaya ang rallies po natin strategically located Quezon City, Luneta para kung saan ka man, meron pong convenient po kayong mapupuntahan. Sa araw na yon, naka-full alert daw ang Philippine National Police. Wala tayong nakikita na may pagbabago except may di-declare na full alert status ang buong NCR dito sa mga darating na araw. Para sa GMA Integrated News. Ayun, so yan na nga po ladies and gentlemen. Nakita nyo naman kung ano ang nangyayari dito sa atin, no? Kasi sa tingin ko, they're still trying to manipulate in a way na itong mga pangyayari sa Pilipinas sinusubukan nilang ihiwalay kay Marcos. Kunwari, kasalanan lang nila speaker, kasalanan lang nila Zaldico, hinihiwalay nila kay Marcos. Wala. I don't think that sana wag ganun. Sana lang, ewan ko, makikita natin siya sa 21 kung ang taong bayan ba ay magpapadikta sa mga paring ito o magsasagawa ng talagang tunay na protesta. Yung tunay na walang pinipigilan, talagang tunay. Panoorin natin itong interview ni Toby Tiangco patungkol dito kay speaker. Balik tayo dito kay speaker, ha? Sir, on the issue of leadership. Dali, ba't nandiyan ka, ha? Tinatakpan mo yung pugi kong muka. Pugi-pugi. Tinatanggal mo yung pugi-pugi kong muka. Sandali lang. Tuloy. Okay. Hindi ko alam eh. Pare-pareho lang tayo naghihintay. Walang lumalapit sa inyo, sir. Walang lumalapit? Sa inyo, sir. Siya, kausap ko siya kanina. Si Kong Kiko, kausap ko kanina. Hindi, ako basta sinabi ko na sa lahat ng kumakausap sa akin, huwag mo na ako isama doon sa listahan. Nag-decline na ako last. The previous Saturday pa lang, nung tinawagan ako ni Albi, sabi ko, wag na siya na. Wednesday, Thursday last week, may mga nagtatanong sa akin if I would reconsider. I've already said na wala na, wag na nila ako isama doon. Kasi pangit di ba? I was the most vocal about this issue. Baka naman sabihin na ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako, di ba? Papatunayan na it's not about the speakership, but it's about the real issue na kinagagalit ng tao, yung corruption. Hindi ko tatanggapin. Pero kung nag-usap kayo ni Kong Albi at Kong Monday, ano yun? It's just a small talk lang. Hindi, lagi naman kami nag-uusap eh. Parang ang pinag-uusapan namin, paano ba masusolve itong problema ng tiwala ng tao sa House of Representatives at sa aming mga congressman. Yun ang pinag-usapan namin always, kahit kahapon, na hindi naman, we cannot do change just for the sake of changing. Kasi ang audience dito, hindi na lang kaming mga congressman, di ba? It's not about us congressmen. It's about kung ano yung tingin ng tao doon sa gagawing reforma dahil na nga nagka-problema dito sa issue ng previous budget. So yun ang pinag-uusapan namin, ano kaya mangyayari kung si ganito, ano kaya mangyayari kung si ganyan. Ang conclusion namin tatlo is tulad ng sinabi ko, tulad ng sinabi ko sa previous interviews, sa tingin ko, my own humble opinion is that kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan, at saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So po, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako. At least meron siyang paulit-ulit niya na sinasabi na
pangit kung siya yung papalit kasi siya yung pinaka-vocal. So at least meron siyang paninindigan. Sana nga, tingnan natin kung talagang ang paninindigan nito hanggang dulo. Di ba? At least maganda yung sinasabi niya. Hindi siya papayag na siya yung papalit. Hindi naman formal yung offer, pero pinangunahan ko na hindi ako interested sa offer. Sir, may numbers ba? I mean, from what you've heard, may mga numbers ba na congressman na gustong magpalit leadership? Alam naman natin realidad ng speakership. Di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero. Wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Di ba? The most important vote is not inside the House of Representatives. Yo, that's the truth. It's out of respect. Di ba? Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Diba? So, yun ang, yun naman iniintay ng lahat, diba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. So, ayaw naman namin gumalaw ng, sa tingin namin na, hindi pa pwede. Pero kung kasama niyo si President ng weekend, napag-usapan ba? Alam mo, okay, let's put this on record, no? May mga times na hindi man lagi. Pag meron akong na-observe na sa tingin ko makakatulong sa programa ng gobyerno, minsan sabihin ko, Mr. President, pasensya na kayo. Unsolicited suggestion. But with regards to affairs of the House, from the time na naging congressman ulit ako, 2022, I have never texted him about the affairs of the House. Dahil nung 19th Congress, out of respect to Speaker Martin, nung okay pa kami, siyempre ayoko naman mag-text dahil may boss dito. And ngayon, siyempre, out of respect kay Madjo Sandro Marcos, hindi ako nagte-text ng kahit anong bagay tungkol sa House, kay Presidente. That's on record. Pero when you were with him, kasi sir, parang nandun ba yung birthday? Hindi naman. That's not the proper... And even I don't text him and I don't open up a conversation with him regarding the House. So, never ko ginawa yan. Out of respect to the leaders of the House. Kung may pangalan kayo bang pangalan mo na possible candidates sa speaker? Hindi, kayo na lang mag-ano. Huwag niyo naman pasuin yung baka naman yun ang sunod na siraan, di ba? Pag pinaso nyo naman yung sa tingin nyo magiging speaker, di ba dyan na nagsimula yung problema ko nung kalang kumakandidato ako ng speaker. Ako yung ginawa ng negative propaganda. Nung akalang si Albi, siya naman dinira. Huwag nyo naman pasuin yung mga posibleng maging speaker. Si Albi, kung lagi naman kami nag-uusap pag nandito, si Kiko, kanina, kausap ko siya. Kausap ko si Kiko kanina. Kung meron kayo nakuha info na mag-leave daw po si House Speaker, at ang papalit daw po si Deputy Speaker Borges. Kailan ko ba sagutin yan? May info kasi. Ako, again, this is my own humble opinion. Having one vote in this House, I don't think a leave would look good. Because a leave means, kung mag-leave ka ngayon, bumalik ka bukas, yun ang ibig sabihin ng leave, di ba? So, baka naman hindi tanggapin ng tao yan. Again, that's my own opinion. Kung yung mga issue sa gulong-gulungan about the House leadership, is it because na of the clamor yung galit ng tao sa mga nangyayari flood control funds? Especially malapit na yung September 21 protest na of course baka sumabog into rally na baka maka-apekto sa operation ng Congress. Hindi, yung sinasabi niyo, is it about yung change of leadership? Is it about the issues of the 2025 budget? I think so. And that was my stand, di ba, on day one, nung botohan pa lang ng speaker. Yun na yung sinabi ko nung July 28 before the SONA. That was my reason for not voting. So baka naman yung iba na-realize na nila na hindi na talaga pwedeng paano ba sabihin natin? Siguro na-realize na talaga ng iba na talagang dapat nang harapin yung issue na yun, di ba? Kasi for so long, sinusubukan naman talaga na
harapin. Siguro ngayon, if ever magkakaroon ng change bukas, siguro na-realize na rin ng karamihan na kailangan na harapin yung issue na ito. At hindi na pwede. I mean, alam mo, tinding karma niyan. Pagkatas din yung gipitin si VP Sara Duterte. Kaya kanina iba na tono nung isang babae doon eh, 'di ba? Doon sa yung kagabi na kahapon na tungkol doon sa issue ng budget ng VP. Yung isang babae doon na dating anti-Duterte, anti-VP Sara Duterte 'yon. Kahapon talagang doon sa pagdinig ng budget ng OBP na nandun si VP Sara, kulang na lang lumuhod sa harap niya eh. Na parang pusang gumaganon-ganon. Yeah, parang ganun eh. Ang pumapalag lang doon, alam naman natin, yung mga galing sa bundok. Pero yung kaya nga alam mong magkakaroon talaga ng palitan. At ito, may matinding balita na lumabas. Yeah, ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Oh, ayan. Oh, nako, enjoy yung dalawa. Oh. Ay, nako po. Anong sabi dito, mga kababayan? Mga jet, chopper ni na Romualdez, Zaldico, sinipat ng Malacanang. Anong sabi ng sinipat? Klaruin mo Banat Bay. Baka mo yung sabihin, ano yung sinipat? Sabi dito, inimbestigahan na mga luxury jet at helicopter na pamamayari umano ni House Speaker Romualdez at Zaldico. Gago! Hindi kurap ang ating mga mambabatas. Hindi kurap ang mga leader natin sa Kamara. Sadyang meron lang silang jet. Sadyang may mga helicopter lang sila. Hindi po sila kurap. Ayon sa source ng bilyonaryo na nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet. Gago! Isang pre-owned G150 na pumapalo umano ang halaga na hanggang $8 million. Dolyar po yan, dolyar. At isang G550 na umaabot naman ng $35 million. Ang lupit, Gago! Huwag nyo naman kagad husgahan na kurap sila. Huwag nyo naman kagad husgahan na ninakaw nila sa tax ng taong bayan. Yan po ay sariling pagod po nila at sariling trabaho nila. Hindi po sila magnanakaw. Gago! Binili umano ni Romualdez sa mga ito mula sa ultra-billionaire na si Lucitan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Libre parking buti pa siya, mahal ng parking ngayon. Samantalang sa kaso ni Ko, sinimulan na umano nito ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet na mamahaling jet at chopper bago pa man ma-crackdown ng individual na sangkot sa flood control. Uy, nailipad na. Gago! Uy, kung totoo yan hindi ako nagsabi niyan. Abante News yan, Abante News. Kung totoo yan, Zaldico, meron ka na palang eroplanong pabalik papunta sa hearing natin sa October 16. Pwede na tayo mag-hearing. Kasi nailipad mo na daw yung helicopter mo tsaka yung jet mo. So, wala ka ng problema ang ticket pabalik. Diba? Hindi, October 16 po hearing namin sa Legazpi So, pagka kayo na lang bahalang pumunta doon. Kung gusto niyo makita si Zaldico ng personal, doon po sa October 16. Punta po kayo doon. Batay sa mga dokumentong nakuha ng source, ang Misibis Aviation and Development Corporation na pagmaaari na umano ni Ko ay nagsimula ng iproseso ang pag-deregister ng kanilang fleet, lalo na yung Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng 36 million. Gago! Hindi, huwag nyo naman masyadong hinuhusgan. Hinuhusgan nyo naman na kurap siya. Hindi naman siya kurap. Galing naman, alam mo, negosyante naman si Zaldico. Talaga siya? Meron naman siyang lehitimong negosyo. Hindi naman porket nakabili ng jet at saka ng helicopter, kurap na at magnanakaw na. Mantakin mo, magkano lang naman yan? $36 million. Magkano lang yan? Ang dami nilang negosyo. Di ba? Huwag naman yung pinagbibintangan, nakurap kagad. Hindi porket may jet, merong eroplano, ninakaw na kagad sa tax natin, Putang ina shit. Buti na lang. Hindi. Hindi kasi minsan pumapasok yung
yung espiritu ni Juan de la Cruz sa akin eh. Napapamura bigla. Hindi kasi alam mo mahal-mahal din na naman ng tax eh, di ba? Tayo nagbabayad tayo ng tax, talagang taon-taon yan. Yan ang hindi natin yan talagang nagbabayad tayo ng tax. Ang sakit sa puso. Ang sakit sa puso. Sa liham ng chief pilot ng Misibis Aviation na si Captain Elvidio Palaganas sa Civil Aviation Authority of the Philippines noong August 18, humiling ng major modification ng export certificate of airworthiness ang deregistration of the certificate of registration para sa G350. Huli ka. Huli! Nakuha umano ng Misibis Aviation G53 tail number RPCH 575 noong Hunyo 2024. Ang naturang jet ay 18 na taon na at dahil nang ginamit ng executive jet shares, Gulf Air Asia at isang pinangalan ng Philippine operator. Pinamumunuan umano aircraft leasing ng business ng anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Naku po! Binuking nyo na. Huwag nyo na binubuking. Sama na ugali ng Abante, binubuking. At nag-iisang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Samantalang, nakakuha rin ng source ng bilyonaryo na mga larawan ng 5 pang. Anak ng tutsa yan. Hindi yan ninakaw, hindi yan korupsyon. Hindi yan ninakaw sa kaba ng bayan. 5 pang private jets at 5 luxury bell helicopter sa ilalim ng Misibis Aviation. Soto, di ba galit na galit kayo kay Diskaya doon sa maraming luxury cars? Di ba? Soto, makinig ka. Ito, hindi lang luxury cars, luxury jet and luxury helicopter. Balita ko may lagay sa helicopter. Baka gusto mong tingnan to. Kasi ito yung tinuro ni Diskaya. Ang focus mo pa rin yung kapwa senador mo. Gago! Ginamit umano mga helicopter para sa mga bisitang papunta sa 5 ektaryang Misibis Luxury Resort ni Ko sa Albay. Uy! Gago! May resort pa, ladies and gentlemen. Hindi po sila korap, huy. Huwag niyong pinagbibintangan korap yan. Mayaman lang talaga yan. Walang ninakaw sa bayan yan. Yan po ay galing sa sarili nilang bulsa. Huwag niyong pinagbibintangan korap porket merong resort, porket merong helicopter na inililipad yung mga guest nila. Hindi ibig sabihin ninakaw yan sa gobyerno. Yan po ay galing sa negosyo nila. Huwag yung pinagbibintangan na galing yan sa tax natin. That is not right. Hindi yan korupsyon. Hindi yan galing sa budget sa 2025 budget. Gago! Hindi po yan galing sa flood control project, kaya huwag yung pinagbibintangan. Gago! Kasi nababasa ko yung mga inasa isip nyo na sinasabi ninyo korap yan si porket maraming helicopter tsaka marami resort pa. Gago! Obvious naman kayo na ganyan ng nyo, yung pagkiling nyo kay Zaldico eh. Antayin nyo muna umuwi. October 16, tandaan ninyo sa Legazpi. Legazpi Court, October 16. Uuwi yan. May hearing kami. So pag umuwi yan, salubungin niyo ng red carpet. Wag red tomato. Wag red tomato ang red carpet. Baka mamaya salubungin niyo ng kamatis yan. Wag. Kailangan red carpet. Tandaan nyo, their name is the name that you cannot mention. Di ba? The name that cannot be mentioned. Di ba? Yan ang katotohanan, ha? Kaya please lang, VIP treatment dapat yan, di ba? Pero alam mo, meron pa tayo isang titingnan dito na ito talaga matikas din itong taon to eh. Grabe ho ito magsalita kay sabi nila may sintu-sintu daw to. Sabi nila may tama daw to. Tingnan nga natin kung may tama. Sir, anong sagot ko dun sa ikapeldo na ethics complaint against yung former party mates ko? Okay, medyo mahaba yung sagot ko. Pwede bang, can you allow me to explain? Okay. Go. Right now, our country is facing a very difficult issue in corruption and everyone's in panic. The administration is panicking, the President Marcos is panicking. Really? How did you know? Siguro may alam to. Alam mo kung bakit? Matinding intelligence itong batang to. Sabi ko sa inyo, matinding intelligence. Alam mo yung pusa niya?
Yung pusa niya, kaibigan niya yung pusa doon sa Malacanang. Tapos, nakita sila nung puting ahas. Asan na pala yung puting ahas na yan? Asan na yung puting ahas? Yung puting ahas, nakita sila. Tapos sinumbong doon sa pusa doon sa Malacanang. Tapos yung pusa sa Malacanang bumiyahe. Kinausap yung pusa niya. Ikinuwento na nagpapanik na daw sila. In panic, AFP and the PNP are also panicking. Like, hindi na nila alam kung anong gagawin nila, kung poprotektahan ba nila si Marcos o kung sasamahan nila ang mga mamamayan laban sa korupsyon. It's a very, very chaotic time in our country, but a very, very important time in Philippine history as well. And as the leader of the deputy speakers, Speaker Martin Romualdez showing that uncertainty to Speaker Puno probably also led to his decision to do that, because it's a very rash decision, since under the House Ethics Committee rules, I don't think I could be held liable for postings that I made before I became a member of the House of Representatives. Alam mo, at iyan yung kinatataka ko, ladies and gentlemen. Pinupuna siya, ini-ethics complaint siya nung si Puno, at sinasabing ito yung mga dahilan. Tapos, yung mga dahilan na yun during the campaign. Ibig sabihin, hindi pa congressman ito. So, nung naging congressman, bakit nyo pinayagang pumasok sa NUP? Kung talagang seryoso kayo na ayaw nyo itong tao na ito. Hindi. Pinasok nyo sa NUP, ginawa nyo pa siyang leader. Di ba? Kaya nga kaplastikan. NUP, puro kayo plastic. Totoo lang, plastic kayo. Anong ginagawa sa plastic? Huwag nyo sinusunog yun, ha? Delicate yun. Hindi, plastic talaga po kayo. Yan ang katotohanan. Kasi, ang linaw-linaw po yung mga picture, mga video na ginawa nito nung siya ay nangangampanya pa, yung mga babae, ganyan-ganyan, that's before the election. Kinonfirm din niya. Yung mga picture na yan, before election. O sige, sabihin na natin, kahit na. Oo. O bakit nyo tinanggap sa NUP? Di sana noon pa lang, hindi nyo na tinanggap. Tinanggap nyo pa Tapos, porket nagsalita against the speaker, ethics ninyo? Gago! Wala pala kayo. Wala pala kayo. Yan ang katotohanan. That's the truth. Kayo ay mga plastic. And as you can see in his press conference, he also stated that there are issues questioning my mental health and plenty of other issues involving me inciting to sedition. And I think, as far as I'm aware, and as far as what my father has previously told me before he passed away, Chairman Puno, I believe, is a good man, but he's just driven by his strong emotions at this moment, and I hope that we can resolve this peacefully. Whatever decision the court or the House whatever decision the courts will decide, or the House Ethics Committee will decide, I am open to receiving, because I believe that I also as a member of the House must be held accountable for my actions. That will be all, and thank you. Na po ba si Deputy Speaker Puno after po nung in-announce niya na magsasampa sila ng ethics complaint po? No, we haven't spoken. Sir, yung post nyo, supposedly joking about the house being burned down, do you think it's enough proof para sabihin na kayo ay nag-incite to sedition? The thing is, a large majority of Congress do not believe that the protest will escalate, and that's because they do not know how angry the people are. I'm aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate and blow out of proportion, and I wish for that not to happen. And in case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if anything should happen to our government institutions. Kung what was your side of the story? Kasi kahapon sabi ni Kong Puno, you stormed down the office of the majority leader and campaign to be speaker. You asked daw yung mga members in that room na inoperan mo daw silang maging deputy speaker o sumama sila sa'yo. You were gathering signatures daw after. Your side of the story, please continue. Okay. So my side of the story is, what he said was mostly correct, but the offering of deputy speakers is incorrect. What I said was that if elected speaker, I will build a house where every political group and every political belief will have a deputy speaker to represent them, instead of the deputy speaker system that we have now, where all the deputy speakers are close and connected to the House Speaker, Martin Romualdez.
And if elected speaker, one of the pro-administration will be a deputy speaker to represent the needs and the interests of the administration. But you have the numbers already, Congressman. Well, The numbers. we're getting there. Just wait and see. Do you have a ballpark figure kung ilan ang po yung siguro yung sumusuporta sa inyo? It's hard to say. Maybe 1 or 2. Sabi ni Congressman Puno, you are not well. How do you... Oh, ha? Oh. Tinawanan kayo. Oh, maybe 1 or 2. Meron ako. Oh, mga dalawa siguro ganun. Mismo no? Well, as I've said, mental health accusations, when you are not a mental health professional or even like any sort of medical professional, is very unprofessional. So let's just say that he's free to think whatever he wants. I still deeply respect him, though I think that he is wrong in saying that. Pero are you unwell po? Are you unwell po? Am I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. Sir, ano bang reason lang para, o ano bang factor lang para mag-stop kayo daw sa pag-post? What do you mean? Anong pwedeng mangyari just for you to stop posting? I will stop posting when they declare our democratic right to criticize our government as unconstitutional and illegal. That's what will happen. As long as I have the democratic right to criticize this government, I will continue speaking out against the corruption that I see. Pero sir, si Congressman Puno, he said hindi naman tungkol sa yung sinasabi niyo, hindi naman siya about the criticism, rather the actions that are unbecoming of a lawmaker. Yun po yung sinasabi niyo. Well, it's always a matter of interpretation. The House Ethics Committee will decide whether or not my actions were unbecoming of a lawmaker. Question lang, because it was also pointed out by... Alam mo na, sobrang lang siya talino itong batang to. Mahirap talaga pag nasosobrahan. Kaya sabi ko sa sarili ko ng bahagya lang. Pag sobra-sobra, delicates. Kaya nung bata ako, sabi ko, ayan. Sabi ko dun sa teacher, pwede ba late na lang ako papasok? Bakit? Sabi sa akin ng teacher, sabi ko, ayoko kasi sumasobra ng talino. Kasi nasisira ulo ng mga sobra talino. Gusto ko bahagya lang katalinuhan na makuha ko galing sa inyo. Sabi naman ng teacher, ganun ba? O sige, huwag ka nang pumasok. Ayun, binagsak ako, animal. Gagong puta! Yes po, na you could have said it in a plenary, in a privilege speech. Do you have like any schedule plan for your speech? Or well, actually, last week I planned to have a privilege speech about the issue before I openly spoke out against Romualdez. But Majority Leader Sandro Marcos advised me not to do so. Bakit? Sunod-sunuran ka pala eh. In-advisean ka lang ni Sandro, inggit lang siya yun. Kasi kaya mo mag-speech, siya hindi. Oh, totoo yan. Kaya, Because there's a possibility of complaint being filed in the House Ethics Committee if I were to make a privilege speech against that. Are you willing to submit any medical records to prove that you're well? Kasi ang sabi nila kahapon, the members of the who are unwell and parang you're not behaving. Medical records? Well, firstly, medical records are purely confidential. So unless if there is a court order for me to submit a medical records once I am questioned of my sanity and my ability to properly serve the people of my district, then I will submit a medical record. But are you willing to voluntarily give this? That will set a bad precedence if we do that, because anyone who is accused of having a mental health condition must now present their medical health records. That's not the type. Galing nitong batang to, no? Hindi, ang talino niya eh, di ba? Hindi niya napapansin, ang talino niya. Magaling siya, matalino siya. Obvious naman eh, sinasabi niya, di ba, na parang sandali, kung pumayag ako dyan, di magiging precedence na yan sa lahat ng tao na mag-akusa na may problema ka sa utak, mag-submit ka ng medical Hindi, di ba? Hindi pwede yan, dapat may court order. So yun ang sinasabi niya, magkaroon muna kayo ng court order bago kayo mga utos. Utos kayo ng utos eh.
Iba kasi dyan, utos lang na utos. Kala mo kung sino makautos eh. Country that we want to make. It's not the type of system we want to make because anyone could just keep calling someone tama. mentally unfit or unwell. Paglaban mo yan. It will force that person to Hindi, kasi baka mamaya have to publicize all of their medical conditions. Where will you abide with the ethics committee's decision just in case? Yes, what I've said, I'm willing to lose my position as a House representative if the ethics committee deems it necessary and just. Sir, may mga allegations lang din or mga insinuations na may mga kumukumpas daw sa inyo or may mga tao daw na nagsusulsol sa inyo. Your reaction to that, Congressman? Who do you believe those people are? That's my question first. Kumukumpas? Insinuations? No, I'm completely acting out of my own volition, so please do not involve my family anymore. Kasi nadami din si Mayor Jenny at yung kapatid ko si Vice Mayor Don Berzaga. And hopefully, to ease their stress and to ease their tensions, I want to say that everything is my actions. The Mayor and the Vice Mayor has also cautioned me not to push through with this, with my campaign against Martin Romualdez. Ayan, malinaw na malinaw. Ako sa tingin ko, matalino siya. Medyo nasosobra lang. Sobrang talino na minsan mapapagkamalan mo tuloy na may tama. Ay kayo naman kasi, ang problema kasi porket hindi norm. Ibig sabihin, hindi yung same natin. Hindi ba kasi may mga kanya-kanya tayong trip sa buhay eh. Di ba? Trip nito, ganito. Trip nito, ganito. Pag hindi natin same ng trip, parang ang dating sira ang ulo. Di ba? Hindi ganun, wag ganun. Nagkataon lang maraming kayo na magkakasama, magkakapareho ng trip. Pero kasi iba halimbawa ako, di ba? Ano trip ko? Ayoko na may asawa, ayoko na may jowa. Gusto ko single lang. Gusto ko yung relax lang sa buhay. O, trip ko to eh. Sabihin, siraulo ko. Hindi, di ba? Hindi ibig sabihin ganun. Pag ayaw mo nang may kausap, may kasama, hindi ibig sabihin siraulo ka na. Minsan, kinakausap ko na lang si ChatGPT. Usap na lang kaming dalawa. Ibig sabihin, siraulo rin ako nun. Hindi, ganun lang yun. Kanya-kanyang trip lang tayo. Siya, mahilig lang sa pusa. O, di ba? I mean, ano masama doon? At saka kung bumanat siya, diretsuhan. O, hayaan nyo na yung bata. Sa tingin ko, ang importanteng pag-usapan natin dito, may saysay ba? Meron bang sense yung sinasabi niyang akusasyon? Meron eh. Di ba? Meron. Kaya nga, nayanig ang kamera. Meron eh. So, ibig sabihin, yun ang importante. Yung mga other things like meow, 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 ganyan-ganyan. Trip niya yun. Ano ba? Kanya-kanyang basagan. Hindi, wag nyo nang basagin yung trip ng bata na kung gusto niya mag-meow, meow, meow. Okay lang yun. Di ba? Kayo naman, may aso rin. Hindi ko nga maintindihan yung may aso eh. Hindi, honestly kanya-kanya yan eh. Di ba may mga asong, parang kay Mocha. Yung aso niya, akala mo parang baby niya. Minsan ako, di ko maintindihan yun eh. Pero hindi ibig sabihin nun, mali yun. Nagkataon, marami silang ganun. Na yung aso, dinadamitan, yung aso, powderan. Diba? I mean, hindi yun dapat sabihin kagad na may sira yung ulo yung bata. Importante kung may sense ba siya magsalita tungkol sa mga issue ng lipunan. Lalong-lalo na sa kanyang trabaho. Diba? O yun, okay. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo Sana subscribe naman po kayo. At kung maaari, at talagang nagustuhan nyo si Banat Boys, kursunada ko yan. Gusto kayong supportahan sa habang buhay ko. I-click nyo yung membership dyan. Yung membership dyan, malaking bagay yan sa kasi hindi tayo nakadepende sa mga politiko. Nakadepende ako sa inyo. Wala nang iba, di ba? Kaya kayong pagsisilbihan ko, di ba? Okay, maraming salamat po.